The righteous shall live by faith. Ang mga matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. Habakkuk 2 verse 4. Sa Habakuk versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 4. Look at the proud one. O tanawa ang mga mapasigar puhon. His soul is not upright, O ang iyang kalag dili mataro. but the righteous will live by faith. Apan ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Who are the righteous? O kinsa man di ay ang mga matarong igsoon, Believers. ang mga magtutuo. There is a prescription O na ay tambal, on how believers should live their lives. o na ay prescription kung unsaon man sa mga magtutuo nga magpuyo sa ilang kinabuhi. And the prescription is O ang prescription mao ni the righteous will live by faith. ang mga matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. Trusting God and depending on God for the rest of their lives. O magatuog, magasalig sa buhing Diyos hangtod sa tibuok niyang kinabuhi. That is how the righteous should live their life. O dapat ang usa ka matarong nga binuhat nga ng iyang pagpuyo sa iyang kinabuhi. There is no any other way. O wala na tayong paagi pa iso. The Bible make reference of sinners. O ang Biblia nagasulti may tungod sa mga makasasala. All those who does not believe in Jesus Christ. O sinong tanan nga wa magatuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. All those that did not trust in God. O sinong tanan nga wala magasalig sa Dios. All those who have pride O silang tanan nga mapagarpuhon. will not live by faith. O sila dili gayud magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Why? Because they do not believe in Jesus Christ. Nga naman kay wa magani sila magatuo ni Hesus Kristo. That's why they live anyhow they want to live. O mo nang magpatakala sila o pagpuyo pagkinabuhi. Unbelievers live in compromise. O ang usa ka dili magtuo magkinabuhi na sa kompromiso. They cheat people in business to enrich themselves. O magalimbong sila sa upang mga tao dyan sa negosyo para musamot sila kadunahan. They change figures in the office to buy cars. O ilang usbon ang numero para lang makapalit og bagong sakyanan. To intimidate people Aron makapagdaog sa ubang tao. with material things. O pinaagi sa mga material nga butang. I want you to know that all sinners will go to hellfire. O buot ko nga mahidumduman ninyo masayang igsoon nga tanang makasasala may adto sa impyerno. Unless you repent of your sins. Gawas lamang igsoon kung maghinusol o magbaso ka sa imong kasalanan. The cars, the material things that you stole money to buy, all will be useless. O ang mga sakyanan o mga material nga butang nga imong gikamwat maway nada na silang tanan. But the righteous will live by faith. Apan ang mga matarong magpuyo makinabuhi diha sa pagtuo. Knowing that God will supply all our needs O kita magatuo ang atong kabuhanan Dios magatagbo ngayon sa tanan natong panginahanglan. according to his riches in glory in Christ Jesus. O according sa iyang pagkaabunahan o pagkaabundansya diha ni Kristo Jesus. Anyone that is proud is not a believer. O kinsa tong mapagsigar bungon dili siya sa kamagtupo. That will say, look at the proud one. O ang Biblia nagasutan awa na mo sa kamapasigar bungon nga tao. He does not trust in the O Lord. wa gani siya magasalig sa Dios. Full of themselves. O puno sa iyang kaugalingon. But as a believer, you must not be proud. O isip po sa ka magtutuig so dapat dili ta magpasigabo. You must be humble Kinapat mapaos sa anon ta. so that God will continue to help you in your life. Aron ang atong gamhanan Diyos magapadayon sa pagtabang kanatong so sa atong kinabuhi. 2 Corinthians 5 verse 7. Sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 7. But we live by faith, Apang kita nagapuyo pinaagi sa pagtuo. not by what we see. O dili pinaagi sa mga butang nga atong malantawan o makita. As a believer, we walk by faith. O isip po sa katinuod nga magtutuig
igsuon kita magalakaw diha sa pagtuo. not by what we see. O dili pinaagi sa mga butang nga atong makita. The unbelievers may be seeing that the economy is very poor. Ang mga dili magtuto makita nila nga atong ekonomiya alang isura kadto karong panahon na igsuon. They may be seeing the war that is going on between Iran and Israel. O nakakita sila sa pangitabo sa tungkaw ka nasurat karon between sa Iran ug sa Israel. How the oil is rising. O unsa ka taas nag-anam ka taas ang presyo sa gasolina ug lana. Food getting expensive. O ang mga pagkaon miakit pud og taas. Life is getting hard. O ang kinabuhi nag-anam pud ka lisod igsoon. So the unbelievers are panic. O ang mga dili magtutuon na nga lisang naong nagpanik. But as a believer, we walk by faith. Apan isip ko sa katinuod nga magtutuo igsoon kinahanglan magalakaw ta diha sa pagtuo. And not by what we see. O dili ta magapuyo sa mga butang na atong makita sa atong palibot. As a believer, we are not moved by the economy. O isip ko sa ka magtutuo igsoon dili ta malisang kung unsa na nang mahitabo sa ekonomiya karon. We are not moved whether food go high or food gets scarce. O dili ta malisang nga mataas ng gasolina o wa na gasolina sa maabot. Because always our faith has been in God. Tungod kay kanunay man atong ibutang ang atong pagtuo ngadto sa Dios. We are not moved by what we see. O dili ta malisan sa mga butang nga atong makita sa adlaw-adlaw. We are moved by the word of God. Kung dili kita magabarog pinaagi sa pulong sa Dios. And the word of God says, I will supply O ang pulong sa Dios nagaingon igsoon nga ako magatambo sa tanan nimong panginahanglan. all your needs Tanan nimong mga panginahanglan. according to his riches in glory in Christ Jesus. O according sa pagkaabundansya, pagkaadunahan diha ni Kristo Jesus. Whether the economic is bad or not bad, O bisan na tuod ang atong ekonomiya dili na maayo or bisan ug maayo pa kahapon whether the unbelievers suffer, the people suffer or no suffer, or bisan pa tuod og nagkalisod na ang mga dili magtuto or wala gyapon magkalisod karong panahon na. God is saying to believers this morning, O ang Dios nagasuti ngadto sa mga magtuto karong buntag igsoon. because you have believed in God. O tungod kay ikaw nagatuo nagasalig sa Dios. Your own case will be different. Ang imong ikaw lahi ka sa Your own case will be unique. o ang imong case unique. God will provide all your needs. O ang atong gawhan ng Diyos magatagpo sa tanan nimong tanan natong panginahanglan. According to his riches in glory in Christ Jesus. According sa iyang pagkaabundansya o pagkaabunahan diha ni Kristo Jesus. Galatians 2 verse 20. Sa Galatia 2 versikulo 20. I have been crucified with Christ, O ako binansang na inubanan ni Kristo Jesus. and I no longer live, O ako wala na magapuyo. but Christ lives in me. Apan ang akong Ginoong Kristo mo na nagapuyo sa akong kinasuluran. The life I now live in the body, O kinabuhi nga akong gipuy-an karon uban sa akong lawas. I live by faith in the Son of God, O ako kinabuhi na pinaagi sa pagtuo diha sa buhing anak sa Dios. who loved me and gave himself for me. Nga siya na igugma ka na ko nagahatag sa iyang kaugalingon nga rin ka na ko. Have you been crucified with Christ? O ikaw igsoon na lansang o ginansang ka na ba inubanan ni Kristo? Because if you have been crucified with Christ, Okay, kung igsoon ikaw ginansang na uban ni Kristo Jesus, you will not be living in sin, you will not be living in compromise. o dili ka na magpuyo diha sa kasalanan o magkinabuhi diha sa kompromiso. If you have been crucified with Christ, O kung ikaw ginansang na uban ni Kristo, you will live by faith and not by what you see. o magkinabuhi ka pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa mga butang nga imong malantawan. If you have been crucified with Christ, O kung ikaw igsoon ginansang na uban ni Kristo Jesus, you will not be living in fear. o dili ka na magkinabuhi
If you have been crucified with Christ, Kung ikaw igsoon gilansa na uban sa atong Ginoong Hesukristo, you will not be afraid of death. dili na ka mahadlok manisang sa kamatayon. Because you are not crucified with Christ. O tungod lagi igsoon kay wa pa man lagi di ay ka malangsan uban ni Hesukristo. That's why you remain in sin. O mao nang ikaw nagapabilan gihapon diha sa kasalanan. All those who are crucified with Christ, Silang tanan nga ginansa uban ni Hesukristo. there is a transformation in their life. So na ada kong kausaban ngayon sa ilang kinabuhi. What they used to do before, Atong mga butang na ilang ginabuhat kaniadto, they do them no more. wala na to nila usba o buhat pa. Why? Because there is a great change in their life. O nga naman kinaada kong kausaban nga miabot sa ilang kinabuhi. Before they are living in sin, O kaniadto sila nagapuyo diha sa kasalanan, because they have not yet been crucified with Christ tungod Jesus. lagi kay wala pa man sila manansang uban sa atong Ginoong Hesukristo. Now that you are born again, you believe in Jesus Christ, you are now a new person in Christ Jesus. O karon igsoon nga ikaw bagong binuhat na nagatuo ka na ni Hesukristo, bago ka na ang tao. You have been crucified. O tungod kay ikaw na lansang na uban ni Jesus. Now that you have been crucified with O Christ, karon nga ginansang ka na uban ni Hesukristo, Jesus. the life you live now, you live in Christ Jesus. O karon nga kinabuhi nimo gipuy-an nimo sa imong kinabuhi, gipuyo na nimo ang uban sa atong Ginoong You don't Hesukristo. live the way you want to live. O dili ka magkinabuhi magpuyo sa gusto lang nimo nga puy-an. Now that you are in Christ Jesus, now that you are crucified with Christ, you live for Christ. O sa karon nga gilansan na kadha uban sa atong Ginoong Hesukristo, magkinabuhi ka na igsoon diha ni And Kristo. live by faith. O magpuyo o magkinabuhi diha sa pagtuo. 2 Corinthians 5 verse 17. Sa ikatahang Korinto 5 versikulo 17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. O nagpasabot kini nga kinsa tong iya na ni Hesukristo, nahimo ang bagong binuha. The old life is gone. Ang karaan niya kinabuhi, ang daan niya kinabuhi, dugay na itong nahanap. A new life has begun. O bagong kinabuhi ang miabot. All those who accept Jesus Christ as their Lord and Savior O silang tanan nga nagadawa sa itong Ginoong Hesukristo, Jesus. have become a new person in Christ Jesus. O nahimo na silang bagong binuhat diha ni Hesukristo, Jesus. All their past lives, all their sinful lives, O ang tanan nga mga karaan nga kinabuhi o mga makasasala nga pagkinabuhi, is passed away. kato ng laban na tudugay na to ng laban. Now they are brand new person in Christ Jesus. O karon mismo sila bagong binuhat na diha ni Hesukristo, Jesus. This passage is talking about our lifestyle. O kini nga passage na hisgot ni may tungod sa atong pagkinabuhi. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, there is a change in your lifestyle. O sa igsoon atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo na agad yung mahitabo kausaban sa atong pagpuyo. Not in your physical body. Dili sa imong physical nga lahos. Because this is where many people miss this passage. O tungkol kay kadaghanan sa mga tao ma-miss ani nga bersikulo. Bible says you become a new person. O ang Biblia nag-ingon nga ikaw mahimong bagong binuhat. So some people did not believe in this passage. Tungkol kay ang ubang mga tao wala magatuon niini, What is their reason? unsa may ilang rason. Because how can somebody accept Jesus Christ and become a new person? O para nila, yun sa man na nga mudawat sila ni Hesukristo, mahimo silang bagong binuhat. He's the same person. O tungkol kay pareha na sila nga tao. When he's living in sin, he's blaspheme. O silang kinabuhi siya sa kasalanan ng iyang pamanit ito. As he accepts Jesus Christ now, as he become white skin, O silang gidawat niya ang Ginoong Hesukristo ni puti na ba siya? so what changed? Kung sa may nausap di ay wa. Those people are ignorant in the word of God. Katong nga mga tao nga nagnuna niya na mga ignorante, illiterate sa pulong sa Diyos. God is not talking about our height, our color, our skin. O ang Diyos wala maghisgot sa atong height, sa atong color, sa atong mga paman. He's
you are a sinner, you are a liar, you are a murderer. Kaniadto panagubo ka, makasasala ka, murderer ka, You are a deceiver, o mangingilag pagkakot, you are dubious. o ikaw suplaw pa, That is your lifestyle from before. o mabay mong pinabuhi ka niadto. Because now you are born again, you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. O karon ikaw bagong binuhat na, kay gidawat ni mo si Iso Kristo, isipin mong Diyos kung manluluwas. Now you are a new person in Christ Jesus. O karon ikaw sa kanang kapag-ong tao, diha ni Iso Kristo. Isos. Why? Because your lifestyle have changed. Ako kaya ang imong pagkinabuhi. Philippians 1 verse 21. Sa Pilipos 1, versikulo 21. If I live, it will be for Christ. O kung ako mabuhi man, magkinabuhi ko para ni Iso Kristo. Isos. And if I die, I will gain even more. O kung abot na ang panahon nga, mupanaw, mamatay na ako, dako pa ko nga ginansya naman ko. If you are living, let your living be for Christ. O kung igsoon dako ka pa nga buhi karon, yung mo ana nga magkinabuhi ka para ni Isus. Let Christ Jesus be the reason why you are living. O tugutan nato si Iso Kristo ang rason nga nang buhi ka para hangtod karon. You are living by faith, O ikaw na kinabuhi nagpuyo niya sa pagtuon. trusting in God, O nagasalig ka sa kamhanan ng Diyos. living righteously, O nagpuyo ka nga matarong. obedient to God's word, O nagmasinugtanan ka sa pulong sa Diyos. love other people as God commands us to love other people. O nahigugma ka sa umbang tao sama sa gisugo sa Diyos nga maghigugma kanila. Just as He has loved us. O sama sa iyang paghinugma nga rin ka na to. That should be the reason why you are living. O mo dapat na rason nga ng kita buhi pa. And at the cost of living this kind of lifestyle for Jesus, O sa nang nagpuyo ta, nagkinabuhi ta ni ani nga lifestyle para ni Jesus. and you die, O sa nang moabot ang panahon nga mga matay ta. many ignorant people, unbeliever thought is a lost. O daghan sa mga ignorante ang mga dili magtutumingon nga sayang tanan. Because a believer died is a loss. We have lost him. O kung kaya mo sa kamagtuto na matay na miss na nato, na-lost na nato siya. Die, when a believer die, is even more better. O sa mo sa kamagtuto mamatay na mas maayo pa dahil noon. Because when a believer living here on earth is living for Christ, O sa mo sa katinood nga magtuto nagpuyo din para ni Iso Kristo Isus. now a believer died is not just living for Christ, he's with Christ. O sa mo sa kamagtuto mamatay na siya nikuyog na sa atong Ginoong Iso Kristo Yes. na kauban na. All believers that die, they are with Christ. O ang tanang mga magtutungan na nga matay igsoon sila na kauban na ni Iso Kristo. Which one is better? Which one is better? Asa may mas maayo igsoon. You are in the world, you are serving God, but persecution. O naakapa hubing sa kalibutan o nag-aalagat ka sa Diyos apan ginalupos. Typhoon. O daghang mga kalamidad nga nangabot. Every time they worship Jesus, Jesus. O sadyang mabot ang bagyo nagasapit kang Jesus. Earthquake. O may mga dagkong lino. War. O mga giyera. But now that you are with Jesus, O sa karon nga nagauban ka na ni Iso Kristo, no typhoon, wa na bagyo, no war, wa na giyera, no earthquake. wa na lino. Nobody say I'm envy of you. O wa na mingon nga nasinako nimo. Which one is better? Asa man para nimo igsoon ang mas maayo. If you're a believer, to die is even more better. Kung ikaw sa katinood nga magtuto ang pagpanaw, mas maayo pa. Iyan. So the next time, because this is what I see so common. O, tungkol kay mo niya akong piminakita na common pastor tayo. When the pastor say, you will not die! O, sada mo sa kapastor, mingon niya, dili ka mamatay. If you see the face of many congregations, O, sada mo makakita ka sa dagway sa kongregasyon. you'll be disappointed. O, ma-disappoint naman ka. You will see you shout, Amen! At ako ngayon, amen! Amen! Why? Nga naman! Are you sure they are born again? Oh, nag-sure ka ba isuon nga born again na sila? Because this shout of Amen is very long. Oh, tungkol kang pag-shout
don't say, before I used to say amen, but the knowledge I have now, I will not say amen. Karon nga, nakasabot na ko din yung kung mayroong amen. Any pastor, whether you're a bishop or whether you're a pope, Si Bishop kinsa man nga pastor o bishop o isang kapata ka pa. you declare, you shall not die. Kung di nga dili ka mamatay. Oh, look at the pastor, are you alright? Punta ka naman na okay ka ba diba? That one is for unbelievers. Kana para na sa mga dili magtotoo. I'm a believer. Ako ay magtotoo. If that come now, I'm willing to go. Kung maabot ng kamatayon, pwedeng andaman na ako nga kupan na. Which one is amen? Asa mo ka mo amen? You don't want to go and meet the Lord? Hindi ka gusto na kupanan na ang mukuyo ka na sa Ginoo? So I have stopped saying amen. Noon na ako pag-ingon og amen. Because the Bible says, Pagka ang Biblia ay iso nagasulti Philippians 1 verse 21, sa Pilipis 1, versikulo 21, if I live, it will be for Christ. kung ako mabulit pa mangyari para ni Hesus Kristo. And if I die, I will gain even more. Kung mamatay na manggani ko, mas dako pagkat kung ginansya na makuha. So if you are saying amen, you don't want to gain more. Kung meron kang amen, hindi ka gusto nga nakuha pang ginansya. You are saying amen, you don't want to die. Meron kang amen, hindi ka gusto nga mamatay. Amen, let it be. I don't want to see the Lord. Meron kang let it be, hindi ka gusto nga makita sa Diyos. That's your amen means here on earth is better than there. Sama na nga nag-inong sa natiris kalimutan, mas maayo pa kaysa dito sa langit. From today, no member of Salvation Praise Bible Church International Okay, kan kamanawa ay membro sa Salvation Praise Bible Church International. will ever say amen to any prayer of you shall not die. Dili-gilingon nga amen sa mga pag-ampo nga dili ka mamatay. There's no use of that kind of prayer. Wala na yung gamit pa nga ng klase nga pag-ampo. I close with this, John 3 verse 36. Ako na isirado din sa Juan 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Sikit sa manggani ang nagatuo sa anak sa Diyos nakapatulog kinabuhinday. Whoever disobeys the Son will not have life. Sikit sa itong nagasupak sa anak sa buhay na Diyos, hindi makapatulog kinabuhin. But remain under God's punishment. Siya magpapilin inaon sa silot sa lumhanan ng Diyos. Whoever believes in the Son of God Sikit sa manggani son ang magatuo sa anak sa Diyos, has eternal life. nakapatulog kinabuhin na dayon. But whoever do not believe in the Son of God Apan si kinsa man ang magdumili sa pagtuo sa anak sa Diyos, does not have life. dili makapatulog kinabuhi. In other words, all those who reject Jesus Christ O sa laing bahay pagkin sa itong nag-reject ni So Kristus, will go to hellfire. mahihat tumayon sa impyerno. You say, why, Bishop? Kung may kangalawan, Bishop, Because they have the opportunity to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. tungkol kay sila nakabaton man ang opportunity sa pagdawan ni Jesus isip ilang ginong manluluwas, But they reject Jesus. apat ilang gi-reject si Jesus. So they will go to hell. Manang mayat ko sila sa impyerno. But all those who believe in Jesus Christ Apat silang tanan nga magatuo ni So Kristus, and are followers of Jesus Christ o mga sumusunod ni So Kristus, will go to heaven. mahiat ko sila sa langit. Those that are here, those watching online, O kamunga na ninyo, kamunga nagatanaw online. you know you are not born again, you have no relationship with God. O nasayad kay Son, ikaw dili babago binuhat o wala ka pa relasyon ni So Kristo Jesus. It is time for you to repent and turn to God before it's too late. O panahon na igsoon nga ikaw mag-usab, makinusog, magbasod, bago pa maunay ang tanan. Today is the day of repentance. Karong adlaw ay igsoon mo na yung adlaw sa paghinusod. Tomorrow might be too late. Siguro kung ugma-ugma ang pami mo mauwahin na tanan ng igsoon. If you hear His voice, Kung ikaw makabati sa iyang tingog karon ng igsoon ko, harden not your heart. ayaw na ito pa ikaw. You are blessed. Stand on your feet. Put your hands together for Jesus. The Lord bless you and keep you. O Diyos, mga pangalan niyo, mga tipid kanimo. The
the Lord cause His face to shine upon you. O magadan at sindan hoy nga kanimo. May God be gracious to you and your household. Pag ang atong Diyos manuoy kanimo sa tibok nimo May pamilya. He bring all your dreams to reality. O iyang himuon nga mahitabo ang tanan nimo ipangan. Because you live by faith and not by sight. O tungod kay ikaw nagpuyuman diha sa pagtuo, dili diha sa pagtanaw. May God supply all your needs O ang atong amahanan Diyos magatagbo sa tanan nimong pagkinahanglan. according to His riches in glory in Christ Jesus. According sa iyong pagkaadunahan o pagkaabundansya diha ni Kristus. Thank you, Father God, for this service. Salamat ng tamahan sa mga pagsimba. We give you all the glory. Ang nakatanang himaya. In Jesus' mighty name, let me hear a very loud amen.